Sa tingin mo ba nakita mo na ang lahat tungkol kay Catherine Bernardo? Isipin na nasa isang punong entablado, napapaligiran ng mga tagahanga at mga kamera, at biglang nakarinig ng mga salitang hindi dapat marinig na sinuman. Bumagsak ang katahimikan, pigil hininga ang lahat, at tumugon siya sa paraang hindi makapagsalita ang lahat. Ang katalinuhan, biyaya, at tapang ay nagbanggaan sa isang iglap na walang makakalimutan. Nais malaman kung paano binago ni Catherine Bernardo ang isang kahihiyan sa isang halimbawa ng lakas at inspirasyon. Tara na sa video. Malumanay na pinaliguan na araw na hapon ang mga lansangan ng Quezon City na nagdulot ng ginintuang liwanag na tila umaantig sa bawat detalye ng kapitbahayan ng Cubao, kung saan nagtipon-tipon ang daan-daang tagahanga, sabik at nakangiti, naghihintay sa isang kaganapan na, ng araw na iyon, ay nangako na hindi malilimutan. Ang bango ng pagkaing kalye, mula sa bagong lutong balut hanggang sa nakakapreskong sagot gulaman, ay humalo sa masiglang bulong-bulungan ng mga tao na lumilikha ng halos mahiwagang kapaligiran, tipikal na mga abalang hapon sa Pilipinas. Sa gitna ng mga tao, bata, matanda, at maging matanda ay nagbabahagi ng mga tingin ng pag-asa na may hawak na mga makukulay na banner, handmade posters, at shirts na may nakalagay sa mukha ni Catherine Bernardo, ang bida na, sa sandaling iyon, ay hindi na lamang isang sikat na artista, kundi isang simbolo ng inspirasyon sa marami. Sa loob ng Quezon Cultural Center, nagpabalik-balik ang production team, inaayos ang mga mikropono, kamera, at ilaw. May kapansin-pansing enerhiya sa hangin, halo-halong pananabik at pananabik, ang pakiramdam na mararamdaman mo kapag may mahalagang bagay na mangyayari at alam mong may masasaksihan kang espesyal. Ang entablado, na pinalamutsyan na maayang tono at mga digital na screen na nagpapakita ng mga larawan mula sa mga pelikula at serye kung saan nagbida si Catherine, ay sumasalamin sa kalubhan ng sandali. Puno ang venue, ngunit sa maayos na paraan, bawat upuan ay inukupahan ng isang taong nakakakilala at humahanga sa talento at sangkatauhan ng aktres. Si Catherine Bernardo, ang bida ng event, ay dumaiting kasama ang kanyang team sakay ng isang discreet black van, na dahan-dahang umusbong sa gilid na entrance ng Cultural Center. Sa kabila ng kanyang napakalaking katanyagan, mayroong isang bagay na kaakit-akit sa kanyang presensya na agad na sinira ang anumang mga hadlang sa pagitan niya at ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang ngiti, magaan at malugod na pagtanggap, kahit na ang mga nakatagpo sa kanya sa unang pagkakataon ay pakiramdam na konektado. Nakasuot ng eleganteng casual na grupo na may balanseng pagiging sopistikado at pagiging simple, naglalakad si Catherine na may tahimik na postura, halos parang naglalakad siya sa sarili niyang tahanan. Maingat siyang kumaway, nagpapasalamat sa kanyang mga tagahanga, at ang bawat kilos niya ay tila maingat na sinusukat, na nagpapahiwatig na tunay na kabaitan at init. Habang papalapit siya sa entablado, imposibleng hindi mapansin ang pagbuo na enerhiya sa paligid niya. Nakuha ng mga kamera ang bawat detalye, ang kislap ng mga mata ni Catherine, ang bahagyang paggalaw ng kanyang buhok sa hangin, ang matatag ngunit kaaya-ayang paraan ng kanyang mga hakbang. Para sa mga naroroon, ito ay higit pa sa isang pagtatanghal. Ito ay isang pakikipagtagpo sa isang taong kumakatawan sa tiyaga, talento, at pagiging tunay. At tiyak na ang magnetismong ito ang gagawa ng lahat na nangyari mula noon. Bawat reaksyon, bawat salita, at bawat kilos ay nagdadala ng matinding emosyonal na bigat, handang markahan ang alaala ng lahat. Ang kaganapan sa araw na iyon ay hindi lamang isa pang photoshoot o isang usapan para sa mga tagahanga. Ito ay isang espesyal na pag-record ng isang palabas sa telebisyon na ipinalabas sa milyon-milyong manonood sa Pilipinas. Ginawa sa pakikipagtulungan sa mga kilalang lokal na broadcaster, hinangad na episode na galugarin ang karera at personal na buhay ni Catherine. Ngunit lumikha din ng mga sandali ng pakikipag-ugnayan sa madla, isang bagay na naging malaking pagkakaiba ng pagtitipon na iyon. Sa pagitan ng mabilis na mga panayam at nakaplanong dinamika, ang produksyon ay nagplano ng mga sorpresa na nangako na magpapangiti, tumawa, at marahil na ilang luha. Ang kapaligiran ay isa sa inaasahan, ngunit walang sinuman ang makapaghula kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang minuto. Isang sandali na mag-iwan sa lahat ng ganap na katahimikan, na bigla at sa parehong oras ay nabighani. Nakaset na ang entablado, nasa posisyon na ang mga fans, at huminga na malalim si Catherine Bernardo, with her unmistakable aura, bago umakyat sa stage. Ito ang sandali na nauna sa isang bagay na hindi inasahan, ang sandaling iyon na tahimik na pag-igting ng ang madla at ang bituin ay malapit ng lumikha na isang alaala na magkasama na tatagal magpakailanman. Alam niya may pananagutan ang kanyang presensya at kahit na sa gitna ng kalungkutan at pag-asa, may determinadong kalmado sa kanyang mga mata,
ang kalmado ng isang taong haharap sa anumang hamon, maging ang mga dumating ng hindi inaasahan at kahit na nakakabigla. Habang dumadaan ang mga huling segundo bago magsimula ang tapping, mararamdaman ang sama-samang tibok ng puso na manonood kasabay na tibok ng puso niya. Ang entablado ay handa na, ang mga kamera ay lumiligid, at bawat detalye ay maingat na isinasaalang-alang upang makuha hindi lamang ang imehe, kundi pati na rin ang kakanyahan na sandali. At sa sandaling iyon, alam ng lahat na masasaksihan nila ang isang bagay na higit pa sa katanyagan. Malapit na nilang makita si Catherine Bernardo hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang tunay na tao na may emosyon, katalinuhan, at tapang, handang harapin ang hindi inaasahang pagkakataon sa paraang hindi kailanman malilimutan na sinuman. Sa pag-akyat ni Catherine Bernardo sa mga huling baitang patungo sa entablado sa Quezon Cultural Center, tila lalong lumalakas ang nasasabik na bulungan ng mga manonood sa bawat hakbang. Binigyang diin ng mga spotlight ang kanyang mapayapa, kumpiyansang mukha, na sumasalamin sa karisma na nagpabago sa kanya bilang isa sa pinakamamahal na aktres sa Pilipinas. Ang lahat ay tila perpekto, ang bawat ngiti na nakunan sa kamera, ang bawat kaway sa kanyang mga tagahanga ay naitala para sa susunod na henerasyon. Ngunit, tulad ng bawat hindi malilimutang kwento, ang hindi inaasahang mangyayari, na nagdadala ng katahimikan na hahantong sa paghinga ng lahat. Sa sandaling naabot ni Catherine ang gitnang yugto, binabati ang host ng palabas, alos hindi mahahalatan ngunit malalim ang pagbabago ng kapaligiran. Isang banayad ngunit kasalukuyang pagkabalisa ang bumalot sa mga technician at production staff. At pagkatapos, habang siya ay naghahanda upang sagutin ang isang tanong tungkol sa kanyang karera, isang tinig mula sa madla ang umalingaungaw na parang isang invisible na talim. Ngunit sa tingin mo ba ay maaari kang maging higit pa sa isang magandang artista? O magpapatuloy ka na lang? Ang komento ay hindi inaasahan, bastos, at may tono ng paghamak na tila humahamon hindi lamang sa karera ni Catherine, kundi pati na rin sa kanyang katalinuhan at pagsusumikap. Isang paunang katahimikan ang bumagsak sa madla, ilang fans ang humihingal, ang iba naman ay nanlaki ang mga mata, at maging ang host ay sablit na natigilan, nagulat sa katapangan na komento. Lumakas ang hangin at sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang oras. Iyon ay ang uri na sandali kapag ang lahat ng tao sa paligid ay agad na napagtanto na may kagimbal-gimbal na nangyari, ngunit walang nakakaalam kung paano mag-react. Unti-unting lumakas ang sunod-sunod na bulong-bulungan, magkahalong hindi paniniwala at hindi pagsang-ayon. Ang ilang mga nanonood ay nagbulungan sa isa't isa, sinusubukang bigyang katwiran ang mga aksyon na tao, habang ang iba ay nakatayo lamang na hindi kumikibo. Hindi makapaniwala sa katapangan na komento. Eksaktong nakunan ng kamera ang mukha ni Catherine, at imposibleng hindi mapansin ang unang sorpresa na bumungad sa kanyang mga mata. Gayunpaman, kahit nasa tensyonado na sandaling ito, may kakaiba sa kanyang postura. Sa kabila ng pagkabigla, hindi siya nagpatinag, ni hindi siya nagpakita ng anumang agarang takot o pagkairita. Ang madla, na sanay sa mga kaganapan at pagpapakita ng mga tanyag na tao, ay alam na ang mga awkward na sitwasyon ay maaaring mangyari, ngunit bihira sa ganong kasidhian at sa harap na napakaraming tao. Nahati ang karamihan sa mga gustong protektahan ang aktres at sa mga hindi makatingin sa malayo dahil sa mapanglaw na kuryosidad. Bawat segundong lumipas ay tila nagpapahaba ng sandali, na nagpapataas na tensyon at naghahanda sa lahat para sa darating. Habang naka-cross-arm ang nagkomento, kumpiyansa at mapanukso, nagkatinginan ang ilang miyembro na team, nag-aalala tungkol sa maaring maging epekto nito hindi lamang sa kaganapan kundi sa buong bansa dahil live na nagbo-broadcast ang mga kamera. Ito ay isang sandali na matinding kahinaan, ngunit sa parehong oras, ang perpektong pagkakataon upang ipakita ang lakas at karakter. Halos maramdaman ito na madla, lahat ay naghintay ng reaksyon ni Catherine, hindi sigurado kung siya ay makikinig o gagawa ng isang memorable comeback. Ang kapaligiran ay sinisingil ng pag-asa at ang pag-igting ay halos electric. Tila sumasabay ang bawat hininga ng mga manonood sa paghinga ng aktres, na para bang lahat ay nabahagi ng sandaling iyon na suspense. Ang mga ilaw ay patuloy na nabibigay liwanag sa entablado, na nagpapatingkad sa bawat banayad na kilos ni Catherine, bawat pagkiling ng kanyang ulo, bawat galaw ng kanyang mga kamay na nagpapakita na magkahalong katahimikan at konsentrasyon. Lalong bumigat ang sama-samang katahimikan sa segundo, hanggang sa ang etensyon ng lahat ay natuon na lamang sa kanya, naghihintay sa susunod niyang galaw, sa susunod niyang kilos o sa susunod niyang sasabihin. At sa sandaling iyon, kung ano ang maaring isa na lamang ng paninira na komento ang naging punto ng pagbabago ng buong salaysay. Ang sandali ng kahihiyan ay hindi lamang tungkol sa malupit na pananalita, ito ay tungkol sa kung ano ang magiging reaksyon ni Catherine Bernardo,
at ang pananabik ng mga manonood ay napakatindi na anuman ang reaksyon, mula sa pinakabanayad hanggang sa pinaka-nakakagulat, ay mautak sa alaala ng lahat na naroroon. Hindi lang gusto ng audience na makita ang reaksyon niya, nais nilang maramdaman, kasama ng bituin, ang tindi na sitwasyon, ang emosyonal na komplikado na sandali, at malapit na nilang masaksihan ang isang bagay na iukit magpakailanman. Sa sandaling ang komento ay tumagos sa hangin sa sentro ng kultura ay tila nag-freeze ng oras. Natigilan si Catherine Bernardo saglit, halos walang kibo, hinihigop ang tindi na narinig niya. Tila naninigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan, na parang may hindi nakikitang shock wave na dumaan sa kanyang gulugod. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nagniningning at puno ng buhay, ay nagpakita ng panandaliang pagkabigla, isang reaksyon na tao na kabaligtaran sa hindi nagkakamali na pampublikong imehe na alam ng lahat. Naramdaman na madla ang bawat nuance na impact na ito, na parang tahimik na nagbabahagi ng sakit, sorpresa, at pagkataranta ng aktres. Sa loob niya, isang unos na emosyon ang namumuo. Una, nagkaroon na kahihiyan, yung uri na pakiramdam na sumusunog sa mukha at sumikip sa dibdib, na nagpapaalala sa atin na ating kahinaan sa panghuhusga na iba. Ramdam ni Catherine ang pag-init ng kanyang mga pisngi, at sa isang maikling sandali, ang pagnanasang umatras, upang magtago sa likod ng kanyang katanyagan o isang pilit ng ngiti, ay halos manaig sa kanya. Ngunit kasabay na pakiramdam na ito ng kakulangan sa ginhawa, mayroon ding matinding kalungkutan. Ang kalupitan na komento ay hindi lamang mababaw, ito ay isang pagtatangka na bawasan hindi lamang ang kanyang talento kundi pati na rin ang kanyang kakanyahan, at ito, sa loob na ilang segundo, ay nagdulot na isang tahimik na pagkabigo, isang emosyonal na buhol na halos paralisado siya. Huminga na malalim si Catherine, sinusubukang ayusin ang mga kaisipang bumabagabag sa kanyang isipan. Mabilis, halos hindi sinasadyang mga pag-iisip ang dumating sa kanya. Bakit may magsasabi niyan? Na-misinterpret ko ba ito? Paano kung ganito ang iniisip ng lahat? Ang bawat tanong ay nagdulot ng kaunting kawalang katiyakan, dahil sa kabila ng kanyang karanasan at kumpiyansa sa publiko, siya, higit sa lahat, tao. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kahinaan na sinuman sa harap na hindi inaasahang provokasyon, isang bagay na bihirang maisip ng mga tagahanga kapag nakita nila ang kanyang matikas at kalmadong presensya sa entablado at screen. Kasabay nito, isang flash ng galit ang lumitaw sa loob niya, isang tahimik na puwersa na nagsabi, "Hindi nito ako tutukuyin," na pagtanto ni Catherine, sa halos agarang kalinawan, na ang komento ay hindi maaaring maging salamin ng kanyang halaga, o ng kanyang paglalakbay na binuo na dedikasyon at pawis mula noong unang bahagi ng kanyang mga araw sa Mabalacat, Pampanga, kung saan siya lumaki na napapaligiran ng mga hamon at pangarap. Bawat pagsusumikap, bawat pag-ensayo, bawat sakripisyong ginawa sa Maynila at sa iba't ibang shoots sa buong bansa ay humubog sa kanyang karera, at walang sinuman, talagang walang sinuman, ang makakapagbura niyan ng walang laman na mga salita. Habang ang katahimikan sa sentro ng kultura ay halos maramdaman, naramdaman ni Catherine ang kanyang puso, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay ang pagbilis ng isang tao na malapit ng pumili kung paano tumugon sa harap ng isang napaka-pressure na sitwasyon. Nakaramdam din siya na hindi inaasahang pagdagsa na empatiya. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang mga mukha bata at matanda, mga tagahanga na humahanga sa kanya at maaring hindi komportable sa kanilang narinig. Ang kaalaman na ang kanyang reaksyon ay magkakaroon na tunay na epekto sa mga sumunod at nagtiwala sa kanya ay nagdagdag ng isang layer na emosyonal na responsibilidad, na nagpapatindi sa panloob na tensyon ng gayon ay pumipintig sa loob niya. Sa eksaktong sandaling iyon, ang kanyang isip ay tumatakbo sa dalawang antas, makatuwiran at emosyonal. Hinangad na makatuwirang panig na malinaw na pag-aralan ang sitwasyon, hanapin ang naangkop na tugon, pangalagaan ang kanyang imehe, at mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Ang emosyonal na bahagi, gayunpaman, ay sumigaw para sa hustisya, para sa pagkilala sa sakit na naidulot, at para sa isang agarang, tunay, at marangal na tugon. Ang panloob na salungatan na ito, na hindi nakikita ng karamihan sa mga manonood, ay ginawang mas komplikado at nakakaengganyo ang karanasan, dahil anumang pagpipili ang gagawin ni Catherine ay magkakaroon na direktang epekto sa pampublikong pangunawa at, sa parehong oras, ay sumasalamin sa kanyang sariling integridad. Umabot sa sukdulan ang tensyon sa loob niya. Bawat segundo ay parang walang hanggan. Bawat paghinga ay isang tahimik na labanan sa pagitan ng pagnanasang tumugon sa viscerally at ang pangangailangan na mapanatili ang kalmado. Naramdaman na madla, kahit na banayad, ang laki na sandali. Ito ay hindi lamang isang dumaan na kahihiyan. Ito ay isang pagsubok ng pagkatao, katatagan, at emosyonal na katalinuhan. At sa sandaling iyon, iba ang kinang ng mga mata ni Catherine. Hindi sa takot, hindi sa sakit,
kundi sa determinasyon. Isang panloob na katahimikan ang namumuo sa loob niya, inihahanda ang lupa para sa isang bagay na, kapag nangyari ito sa wakas, ay magpapatahimik sa lahat. At kahit sa gitna na emosyonal na kaguluhang ito, may iba pa, isang tahimik na kumpiyansa na lumalago sa bawat pintig ng kanyang puso. Alam niya na kahit ano pa ang susunod niyang sabihin o gawin, mananatiling buo ang kanyang diwa. Kaya naman, habang ang mga manonood ay naghahabol na hininga, naghihintay sa kanyang reaksyon, huminga na malalim si Catherine, hinihigop ang bawat segundo, binabago ang sakit at sorpresa sa tahimik na lakas, na nakahanda na ibahin ito sa isang tugon na hindi makakalimutan na sinuman. Ang hilaw, hindi inaasahang komentong nakasabit sa air ay tila naubos ang lahat ng enerhiya mula sa Quezon Cultural Center. Ilang sandali, walang tawanan, walang palakpakan, walang biglaang paggalaw. Bawat taong naroroon, mula sa pinakabatang tagahanga hanggang sa pinakabatikang tauhan ng produksyon, ay naramdaman ang bigat ng katahimikan. Isang mabigat, halos nakakasakal na katahimikan na naging dahilan upang ang pinakamaliit na tunog ay tila dumadagundong. Ang kaninang-kanina pa nasasabik na bulungan ay nawi sa isang auditory vacuum, na para bang ang espasyo mismo ay nagpipigil na hininga, naghihintay na maganap ang sitwasyon. Nabaling agad ang mga mata ng audience kay Catherine. Ang kislap na madla, na karaniwang minarkahan ng palakpakan at mga alon, gayon ay nagpapakita ng pagkagulat at pag-asa. Ang ilan ay huminga na malalim, halos kasabay niya, habang ang iba ay maingat na nagdakip ng mga kamay, sinusubukang iwaksi ang pagkabalisa na tumataas na parang tahimik na alon. Walang malalaswang bulungan, matitindi lang, nakapirming titig, lahat ay sinusubukang makuha ang reaksyon ng aktres sa bawat kilos, bawat paghinga. At sa sandaling iyon, anumang galaw na ginawa ni Catherine ay lubos na makakapagpabago sa dinamik ng kwarto. Sa mga technician at production crew member, ramdam na ramdam ang tensyon. Ang operator ng kamera ay nag-alinlangan bago ayusin ang focus. Ang stage manager ay nakipagpalitan ng mga nerbiyos na sulyap sa mga katulong. At maging ang host, na sanay sa mga meselan na live na sitwasyon, ay naramdaman ang kanyang adrenaline surge. Naunawaan ng lahat na nasasaksihan nila ang isang mapagpasyang sandali, hindi lamang para kay Catherine, kundi para sa kuwentong nangyayari sa kanilang mga mata. Ang kapangyarihan na isang kaswal na salita ay nabago sa isang kaganapan na sinisingil ng kahulugan, at ang sama-samang katahimikan ay nagpalaki sa bawat nuance ng sandali. Samantala, sa madla, ang mga mukha na pamilyar at hindi pamilyar ay nagsusuot ng komplikadong mga ekspresyon. Si Maria, 28 taong gulang na tagahanga mula sa Mandaluyong, ay nakahawak sa poster na may larawan ni Catherine, hindi makaiwas na tingin. Sa tabi niya, huminga na malalim si Emma Reneto, nagretiro at nasa 60 taon, na nakahawak sa kanyang tungkod, na para bang pisikal na naapektuhan siya ng katahimikan. Nadama ng bawat tao na naroroon, halos nakikita, na sila ay nakikilahok sa isang bagay na natatangi, isang episode na pinagsama ang tensyon, damdamin, at pag-asa, at iyon ay maalala sa mahabang panahon. Ang katahimikan, gayunpaman, ay hindi lamang pisikal, ito ay simboliko. Sinasalamin nito ang sama-samang sorpresa sa katapangan ng komento, ang empatiya na ibinahagi ng lahat para sa aktres, at ang pag-asam na may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Ito ang uri na sandali kung kailan mo napagtanto na ang bawat tingin, bawat kilos, at bawat paghinga ay konektado, na lumilikha ng isang hindi nakikitang web na etensyon na nakatuon sa isang punto. Catherine Bernardo. Nakuha ng mga kamera ang bawat detalye, bawat ekspresyon, at bawat paghinto. Alam na direktor ng broadcast ang sandaling iyon, na tila simple, ngunit puno ng kahulugan, ay maaring mag-viral, hindi lamang para sa komentaryo, ngunit para sa lakas ng reaksyon na kasunod nito. At gayon pa man, walang plano sa produksyon ang maaring tunay na makuha ang intensity ng kung ano ang nangyayari. Ang sama-samang katahimikan, siksik na parang ulap na malapit ng sumabog, nagpapanatili sa lahat sa ganap na pagdududa. Samantala, halos pisikal na naramdaman ni Catherine ang pressure na sandaling iyon. Ang katahimikan sa paligid niya ay parang salamin ng kanyang sariling panloob na tensyon, na sumasalamin sa ipo-ipo ng mga emosyon na naranasan niya sa mga naunang segundo. Naririnig niya sa kanyang isipan ang bawat paghinga sa madla, ang bawat banayad na paggalaw na nagtataksil sa pag-asa, pag-usisa at pangamba. Ito ay isang dramatikong paghinto na sinisingil ng kahulugan, kung saan ang bawat segundo ay nagpapahaba ng pakiramdam na may isang pambihirang bagay na malapit nang mangyari. At sa sandaling iyon, natanto ng lahat nang walang pagbubukod, ang isang bagay na mahalaga, ang katahimikan ay hindi lamang ang kawalan na tunog. Ito ay isang puwang na sinisingil na posibilidad, isang panimula sa isang tugon na maaring baguhin ang sandali sa kasaysayan.
Ang bawat pusong naroroon ay tumibok kasabay ng puso ng aktres, at ang etensyon ng lahat ay nakatuon, na may halos nasasalat na intensity, sa kung ano ang susunod na mangyayari. Makapal ang hangin sa pag-asam, at ang tensyon, bagamat tahimik, ay halos hindi makayanan, na naging dahilan upang maging memorable, impactful, at unforgettable ang reaksyon ni Catherine Bernardo. Ang katahimikan sa Quezon Cultural Center ay tila pinakipot ang bawat segundo sa isang walang hanggan. Ang bawat manonood ay nakatayong hindi gumagalaw, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Catherine Bernardo, naghihintay na isang reaksyon na maaring mula sa pinakamadaling pag-urong hanggang sa pinakakahangahangang pagpapakita ng lakas. Saglit na hindi gumagalaw ang aktres, tuwid ang kanyang katawan, payapa ang kanyang mukha, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang tindi ng kaguluhang nangyayari sa kanyang loob. Ito ay isang sandali na sinisingil ng pag-igting, ang sandaling iyon kapag napagtanto ng lahat na malapit na silang masaksihan ang isang bagay na higit sa lahat na inaasahan. Huminga na malalim si Catherine, naramdaman ang pisikal na presyon ng katahimikan. Hindi lang ang etensyon na madla ang nagpabigat sa kanya, kundi ang kaalaman na ang bawat kilos ay titingnan, susuriin, at alalahanin ng libu-libong tao sa Pilipinas. Bahagyang inihilig niya ang kanyang ulo, hindi sa pagpapasakop, kundi bilang paghahanda. Makinis ang paggalaw ng mga labi niya, na para bang nare-rehearse niya sa isip ang bawat salita, bawat nuance ng kanyang tugon. Ang kalmadong nagmumula sa kanyang postura ay halos nasasalat, kaibahan sa pagkabigla na nananatili pa rin sa madla. Ang nagtatanghal, sinusubukang mabawasan ang tensyon, ay nagbigay ng bahagyang nerbiyos ng ngiti, ngunit hindi nangahas na matakpan ang sandali. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ng ganong matinding katahimikan ay hindi kayang basagin ng mga mababaw na salita. Nakatuon ang bawat kamera kay Catherine, kinukunan ang determinadong ningning sa kanyang mga mata at ang paraan ng kanyang mga kamay na maingat na nakaposisyon sa harap ng kanyang katawan, na handang magkumpas ng elegante kung kinakailangan. Ang bawat paggalaw ay kalkulado ngunit natural, na nagpapakita na ito ay hindi isang impulsive na reaksyon, ngunit isang pagpapakita ng pagpipigil sa sarili at emosyonal na katalinuhan. Sa paligid niya, ang mga manonood ay nagsimulang kumuha ng banayad na mga palatandaan, na may isang bagay na malapit nang mangyari. Ang bahagyang pag-arko ng kanyang mga kilay, ang masikip na ngiti sa gilid ng kanyang mga labi, ang matatag na postura na nagpapakita ng tahimik na pagtitiwala, lahat ay nagpapahiwatig na si Catherine ay hindi lamang mabibiktima ng isang mapanguyam na pahayag. Sa halip, babaguhin na niya ang sitwasyon sa isang sandali na kapangyarihan at inspirasyon, at naramdaman na madla ang pagbabagong ito ng halos katutubo. Samantala, ang ilang mga tagahanga ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili, na nagbubulungan. She'll respond. I know she will, but how? Kumalat ang suspense na parang apoy. Bawat segundo ay nagpapahaba ng pag-asam at mas nagiging magnetic ang presensya ni Catherine. Ang mga mukha sa paligid niya ay nagpakita na magkahalong pag-asa at paghanga. Walang gustong makaligtaan ang sandali na pipiliin ng aktres ang kanyang reaksyon. At alam ng lahat na ang anumang hakbang na gagawin niya sa sandaling iyon ay magiging maalamat. Huminga ulit na malalim at halos ritualistic si Catherine, na para bang hinihigop ang bawat emosyon sa kwarto at ginagawa itong enerhiya para sa kanyang tugon. Isang mahinang kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata, hadyat na ang panandaliang kahihiyan ay hindi nagpapahina sa kanyang kumpiyansa. Sa kabaligtaran, ito ay nag-apoy ng isang apoy na tahimik na pagpapasya, na nagtatakda ng yugto para sa isang bagay na hindi malilimutan. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba, hindi sa pagsuway, ngunit bilang paninindigan. Isang tahimik na pangako na ang kanyang sagot ay magiging karapat-dapat sa bawat maasikasong mata at puso sa silid. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga manonood ang halos hindi mahahalatang pagbabago sa kapaligiran. Ang pag-igting, na dating puno ng kawalan na katiyakan at kakulangan sa ginhawa, ay nagsimulang mabago sa pag-asa. Napagtanto ng lahat na ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa malupit na komento, ngunit tungkol sa kakayahan ni Catherine Bernardo na baguhin ang sakit sa lakas, pagdududa sa kumpiyansa, at kahihiyan sa isang pagpapakita ng pagkatao. Ang bawat segundo ay umunat, ginagawa ang pag-asam na halos hindi mabata, ngunit sabay-sabay na nakakabighani. Habang patuloy na nare-record ng mga kamera ang bawat kilos, bawat paghinga, nagsimulang magsalita si Catherine, kahit pabulong lamang na maririnig sa mga nasa malapit, na para bang inihahanda ang batayan para sa isang pagsabog na henyo. Bawat pinipigilang salita, bawat banayad na paggalaw, ay naghahatid ng isang tahimik na mensahe. Siya ang may control. Walang pagmamadali, walang impulsiveness, tanging ang ganap na kalmado na isang taong naunawaan ang kapangyarihan ng paghinto at alam na, sa tamang sandali,
Ang isang tugon ay maaring patahimikin ang lahat ng mga kritiko at mag-iwan ng isang hindi maalis na marka sa alaala ng lahat na naroroon. At sa gayon, habang nananatili ang katahimikan, na sinisingil na pag-asa at kuryente, naramdaman ng lahat na may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Ang mga manonood ay sumandal, ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, ang bawat tibok ng puso ay sumasabay sa magnetic presence ni Catherine Bernardo. Naghihintay sa sandali kung kailan ang kanyang tugon ay magpapabago na isang sandali ng kahihiyan sa isang pagpapakita ng katalinuhan, kagandahan, at tapang. Halos buo na ang katahimikan sa Quezon Cultural Center, sinisingil na tensyon na parang kuryente sa hangin. Napabuntong hininga ang bawat manonood, nakatutok ang kanilang mga mata kay Catherine Bernardo, naghihintay na manifestasyon na maaring magpalit ng sandali sa isang bagay na hindi malilimutan. Huminga na malalim ang aktres, nananatiling tahimik hanggang noon, hinihigop ang bigat ng sitwasyon, naramdaman ang bulungan na madla, ang pagkislap ng kamera, ang sama-samang pag-asa. At pagkatapos, sa pagiging natural at kumpiyansa na palaging katangian niya, nagsimula siyang magsalita. "Thank you for the comment," ani Catherine, malinaw, mahinahon, at matatag ang boses, walang bahid na hinanakit o kaba. Ang kanyang meselan at matikas na tono ay kaibahan sa kalupitan ng panunukso, na iniwan ang lahat na bahagyang nalito sa isang sandali. Ngunit hindi siya tumigil doon. Isang maingat at matahimik na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang mga labi, hindi nanunuya, ngunit sa isang taong nakaunawa sa lalim na sandali. "Alam mo, life gives us unexpected challenges," she continued, her gaze sweeping over the audience. "At tiyak sa mga sandaling ito na nagpapasya tayo kung sino tayo, hindi sa kung ano ang sinasabi na iba tungkol sa atin, ngunit sa kung ano ang pipiliin nating maging tugon." Ang mga manonood, na nabigla pa rin sa katapangan ng aktres, ay nagsimulang maunawaan ang buong lawak ng kung ano ang nangyayari. Ang tugon ni Catherine ay hindi lamang isang pagtatanggol, ito ay isang tahimik na aral, isang pagpapakita ng kapanahunan, emosyonal na katalinuhan, at kagandahan. Ang simple ngunit makabuluhang pariralang iyon ay umalingaw sa puso ng bawat taong naroroon. Ang malupit na komento, na dati ay nagdulot ng kahihiyan at kakulangan sa ginhawa, gayon ay naging isang punto ng pagmini-mini para sa lahat. Sandaling huminto si Catherine, hinayaan ang bawat salita na bumaon. Ang katahimikan gayon ay naging mapitagan, halos sagrado, at nadama ng lahat sa audience ang matinding epekto ng mga salitang iyon. Maari nating piliin na tumugon ng may galit, may hinanakit, o maari tayong tumugon ng may dignidad at pakikiramay. Pinipili ko ang huli, pagtatapos niya, na may pananalig na nagpapaliwanag sa entablado ng higit sa anumang spotlight. Ito ang uri ng pahayag na, kahit na hindi pinagmamalaki, ay may sapat na kapangyarihan upang patahimikin ang isang buong silid, ibahin ang sandali na kahihiyan sa isang sandali na inspirasyon, at itaas ang pangunawa ng lahat kung sino talaga si Catherine. Habang umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, ang unang ekspresyon ng pagkagulat ng mga manonood ay napalitan na tahimik na paghanga. Ang ilang mga mata ay kumikislap sa hindi pumapatak na mga luha. Ang iba naman ay nanlaki sa kapangyarihang nagmumula sa bawat kilos at intonasyon ng aktres. Ang nagtatanghal, na kitang-kita pa rin ang paghanga, ay kailangang lumunok ng husto bago ipagpatuloy ang kanyang pananalita. Batid na wala siyang masasabing makahihigit sa tindi na sandaling iyon. Si Catherine, na alam ang epekto ng kanyang tugon, ay nagpapanatili ng isang matatag ngunit mainit na kilos. Kumpleto ng gayon ang kanyang ngiti, hindi lamang isang kilos ng kabaitan, ngunit isang paninindigan na ang integridad at emosyonal na katalinuhan ay laging nagtatagumpay laban sa provokasyon at kahihiyan. Ang dating tense na madla ay unti-unting nagsimulang mag-relax, na hinihigop ang lalim na mensahe. Ang isang sama-samang pakiramdam ng paggalang at paghanga ay kumalat sa buong silid, na ginagawang isang tahimik ngunit hindi kapani-paniwalang makapangyarihang karanasan sa pag-aaral. Ang epekto ay hindi limitado sa madla. Ang production team, sound technician, camera crew, at lighting technician ay humanga lahat sa kakayahan ni Catherine na gawing isang aral sa buhay ang isang posibleng hindi komportableng sitwasyon. Maging ang mga naunang gumawa ng mga mapanuksong komento ay hindi nakapagsalita, nabigla sa katalinuhan at mahinahong tugon ng aktres. At sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat, si Catherine Bernardo ay hindi lamang isang mahuhusay na artista, kundi isang taong may lakas ng loob, dignidad, at emosyonal na karunungan na patahimikin ang anumang pagpuna, gawing inspirasyon ang kahihiyan, at mag-iwan na hindi maalis na marka sa mga alaala ng lahat na naroroon. Ang katahimikan na kanina ay mabigat sa tensyon ay naging mapitagan na, sinisingil na paggalang at paghanga, at ang bawat pusong naroroon ay tumibok kasabay ng aura ng katapangan at kagandahan na kanyang pinapakita.
Ang katahimikan na bumalot sa Quezon Cultural Center sa napakaraming segundo ay dahan-dahang napalitan ng bulong-bulungan na paghanga at pagkagulat. Bawat taong naroroon, mula sa harapang hanay hanggang sa dulong sulok ng bulwagan, ay nakaranas na matinding halo-halong emosyon, paggalang, pagkakabighani, kahit isang tiyak na sama-samang kaginhawahan ng mapagtanto na ang tensyon na sandali ay napalitan na isang magandang bagay. Ang mapanuksong komento na dayti ay tila kayang magpalit ng bituin, gayon ay nagsilbi lamang upang i-highlight ang katalinuhan, biyaya, at lakas ni Catherine Bernardo. Hindi napigilan ni Maria, mula sa Mandaluyong, ang kanyang emosyon. Bahagyang nanginig ang kanyang tanda sa kanyang mga kamay, at bumulong siya, halos sa kanyang sarili. Siya ay kamangha-mangha. Sa paligid niya, nagbigay na thumbs up signal ang mga batang tagahanga. Ang iba ay bumubulong ng mga tahimik na salita ng pampatibay loob, na para bang direktang sumasabay sa magnetic presence ni Catherine. Ang reaksyong ito ay higit pa sa paghanga sa aktres. Ito ay pagkilala sa lakas ng karakter na nasaksihan nilang lahat. Sa entablado, sa wakas ay ipinabatuloy ng host ang pagsasalita, ngunit iba ang kanyang tono. Tila batid niya na ang anumang komento, anumang biro, o anumang pagtatangka na isagawa ang palabas tulad ng dayti ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga nangyari lamang. Nakuhanan ng kamera ang bawat ekspresyon na madla, dilat na mga mata, pinipigil ang mga ngiti, mga kamay na nakatakip sa kanilang mga bibig sa tahimik na pagkabigla. Maging ang mga nauna ng gumawa ng mga mapanuksong komento ay napalingon, napagtagumpayan na magkahalong sorpresa at respeto, hindi na nagawang basagin ang aura na nabuo sa paligid ni Catherine. Sa mga production crew, nagsimulang lumabas ang mga bulong, ngunit sa pagkakataong ito sa positibong paraan. She really knows how to handle any situation, komento ng isang camera operator. Inayos ang focus para makuha ang matahimik na ekspresyon ng aktres. At ginawa niyang natural, elegante, hindi kapani-paniwala. Ang crew ay tahimik sa loob, hinihigop ang kapangyarihan na sandali at napagtanto na ang tunay na bituin na hapong iyon ay hindi lamang ang sikat na celebrity na kinukunan nila, ngunit isang babae na binago ang kahirapan sa isang makapangyarihang aral sa buhay. Sa madla, ang ilang mga tagahanga ay nagsimulang pumalakpak ng mahina, halos mahiyain, na parang natatakot na basagin ang spell na sandaling iyon. Unti-unting lumakas ang palakpakan, umalingaw-ngaw sa buong sentro ng kultura at naging isang sama-samang pagdiriwang ng katapangan, dignidad, at katalinuhan ni Catherine. Imposibleng hindi magagalaw, ang simpleng kilos na pagkilala na iyon ay higit na nagpalakas ng kapangyarihan na sandali, na nagpapatatag nito sa alaala ng lahat. Nakuha ng mga kamera ang bawat detalye, pinipigilan ang mga luha sa ilang mukha, mapagmataas na ngiti sa iba, mga ekspresyon na malalim na paggalang na nakakalat sa buong lugar. Isang matagal ng tagahanga mula sa Maynila, na sumubaybay sa karera ni Catherine mula pa noong una niyang mga araw, ay tumango bilang pagsang-ayon, na kinikilalang wala pa siyang nakitang anumang napakalakas. Ang emosyonal na epekto ay hindi lamang mababaw, naantig ang lahat roon sa pagpapakita ng pagpipigil sa sarili at emosyonal na katalinuhan ng aktres, ramdam ang lalim ng kanyang mensahe, kahit walang karagdagang salita. Kahit na ang mga mausisa na manonood na hindi regular na tagahanga, marahil dahil lamang sa interes o pagkakataon, ay hindi makaiwas na tingin. Ang presensya ni Catherine Bernardo, ang kalinawan ng kanyang tindig, at ang lakas ng kanyang pagtugon ay lumikha ng isang halos na darama na kapaligiran ng paggalang. Bawat kilos, bawat tingin, at bawat salita ay tumatatak sa puso ng lahat na naroroon, na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Kaya naman, nang ang unang bulungan ay naging palakpakan, ngiti, at pagpapahayag ng paghanga, malinaw na ang sandaling iyon ay hindi malilimutan. Ang reaksyon na madla ay higit pa sa pagsang-ayon. Ito ay isang tahimik na pagkilala sa katapangan, dignidad, at katalinuhan. Nagsimula ang episode bilang isang pagtatangka sa kahihiyan, ngunit natapos bilang isang pagdiriwang ng lakas na karakter, na nagpapakita na si Catherine Bernardo ay hindi lamang isang mahuhusay na artista, ngunit isang tunay na inspirasyon sa lahat. Habang umalingaw-ngaw pa rin ang alingaw-ngaw ng palakpakan at paghanga sa Quezon Cultural Center, nakatayo si Catherine Bernardo sa gitnang entablado, na aninag sa kanyang mga mata ang magkahalong katahimikan at pagmumuni-muni. Sa isang sandali, hinayaan niyang lumabo ang mundo sa paligid niya, na nakatuon lamang sa mga damdaming nagising sa kanyang karanasan. Bagamat nahaharap siya sa mga mapanghamong sitwasyon sa kabuuan ng kanyang karera, walang sumubok sa kanyang kapasidad para sa pagpipigil sa sarili at empatiya ng direkta at sa publiko. Nagsimulang lumitaw ang mga alaala sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga unang araw ng kanyang karera sa Mabalacat, Pampanga,
kung saan ang bawat maliit na hakbang ay isang mulat na pagsisikap na umunlad, matuto, at maging mahusay. Naalala niya ang kanyang mga unang audition sa Maynila, ang mga oras ng pag-iensayo sa ilalim na nakakapasong araw, ang pesensya na kailangan upang harapin ang mga kritisismo at pagtanggi. Lahat ng iyon, bawat paghihirap na kanyang kinakaharap, ay nakatulong hindi lamang sa kanyang kakayahan sa pag-arte, kundi maging sa kanyang emosyonal na katatagan. Ang sandaling iyon ng kahihiyan, na maaring makabasag kahit na ang pinakamalakas, ay isa lamang pagkakataon upang muling pagtibayin ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Huminga na malalim si Catherine, naramdaman niya ang unti-unting paghina ng pintig ng kanyang puso. Nagkaroon na tahimik na pagkilala sa loob niya. Ang episode na ito ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa isang masamang komento, ngunit tungkol sa pag-unawa na ang tunay na lakas ay dumarating kapag maaari nating mapanatili ang ating dignidad at pakikiramay sa harap na hindi inaasahang kahirapan. Napagtanto niya na ang bawat kilos niya, bawat mengat na piniling salita, ay may epekto hindi lamang sa mga nanonood sa kanya sa sandaling iyon, kundi pati na rin sa libu-libong tagahanga sa buong Pilipinas, na maaring makakuha ng inspirasyon mula sa kanyang paninindigan. Habang nakatingin siya sa audience, nang gayon ay nakangiti at mas magaan, naramdaman ni Catherine ang isang alon ng pasasalamat. Pasasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataong gawing aral sa buhay ang isang hindi komportableng sitwasyon, sa kakayahang ipakita na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa agresibo o mapaghiganti na mga tugon, ngunit sa emosyonal na katalinuhan at empatiya. Nakaramdam din siya ng emosyonal na gaan, na para bang ang bigat ng tensyon ay napalitan na isang nakakapreskong kalinawan, ang pag-unawa na, sa bawat mapaghamong sandali, ang pagpili na tumugon ng may dignidad ay tumutukoy kung sino talaga tayo. Sa kanyang panloob na pagmini-mini, napagtanto din ni Catherine ang kapangyarihan na pagkonekta sa publiko. Naunawaan niya na ang bawat ngiti, bawat kilos, bawat salita ay may potensyal na magbigay ng inspirasyon. At iyon, kahit na sa harap ng kahirapan, posible na baguhin ang kahinaan sa isang pagkakataon para sa paglago at positibong epekto. Ang katahimikan na dati ay nagdadala ng tensyon gayon ay kumakatawan sa isang karanasan sa pag-aaral. Ang unang kahihiyan ay naging isang paalala kung paano madaig ng katapangan, kalmado, at empatiya ang anumang pagpuna o masasamang komento. Ilang saglit, ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata, pinayagan ang pakiramdam na kalmado na lumalim. Ang bawat tibok ng puso ay tila sumasabay sa enerhiya ng madla, na lumilikha ng isang hindi nakikita at malakas na koneksyon. Nadama niya na ang episode na ito, gaano man maikli, ay mag-iwan ng pangmatagalang marka sa kanyang buhay, na magpapatibay sa kanyang kumpiyansa, kapanahunan, at emosyonal na mga kasanayan sa pamumuno. Ito ay isang sandali na pagsisiyasat, ngunit din na muling pagpapatibay. Alam na aktres na, anuman ang susunod, mayroon siyang panloob na lakas upang harapin ang anumang paghihirap ng may biyaya at katalinuhan. Nang muling imulat ni Catherine ang kanyang mga mata, nagkaroon ng panibagong ningning sa kanyang mga meta, isang refleksyon ng kumpiyansa na natamo mula sa karanasan, ang kalinawan na lumitaw mula sa tensyon, at ang tahimik na pagkatuto na namuo sa kanyang kalooban. Bahagyang ngumiti siya, hindi lamang sa madla, kundi sa kanyang sarili, na kinikilala ang kanyang sariling paglaki. Ang episode na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpayan ng kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa lakas ng isang tao, pagdiriwang na dignidad, at pag-unawa na ang tunay na inspirasyon ay dumarating kapag ginawa natin ang mga hamon sa mga pagkakataon para sa pag-aaral at koneksyon. Habang patuloy na kumalat sa buong Quezon Cultural Center ang etsyo na matikas at confident na postura ni Catherine Bernardo, halos ramdam na ramdam ang pagbabago ng kapaligiran. Ang dating tensyon at discomfort ngayon ay napalitan ng paghanga, inspirasyon, at malalim na paggalang. Ang mga manonood na naantig sa tugon ng aktres ay hindi lamang hinigop ang mensahe kundi pati na rin ang kanilang sariling mga saloobin sa harap ng kahirapan. Ang bawat kilos ni Catherine, bawat salita, ay nagdulot ng sama-samang reaksyon na lumampas sa kagyat na sandali, na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa puso ng lahat na naroroon. Sa mga tagahanga, ang epekto ay kaagad. Bata at matanda, marami sa kanila ang sumusubaybay sa karera ng aktres mula noong unang paglabas niya sa Pampanga at Maynila, ay nagsimulang talakayin ang episode ng masigasig. Si Maria, mula sa Mandaluyong, na hawak pa rin ang poster ng aktres, ay bumulong sa kanyang mga kaibigan. Nakita niyo ba kung paano siya nag-react? That's more than talent, it's character. Tumango ang kanyang mga kasamahan, nakiramdam, napagtanto na ang halimbawa ni Catherine ay hindi lamang sa screen o sa mga pelikula, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pag-ugali sa kanyang buhay at mga pakikipag-ugnayan.
Ang emosyonal na epekto ay nagbago sa bawat tagahanga sa isang salamin na kanilang nasaksihan, dignidad, empatiya, at tapang. Kumalat ang bulungan ng paggalang sa mga manonood at sa production team. Ang ilang miyembro, na sa una ay nag-aalala tungkol sa potensyal na kahihiyan ng aktres, gayon ay nakadama ng ginhawa at pagmamalaki na maging bahagi ng isang bagay na napakahalaga. Maingat na lumabas ang mga positibong komento. Siya ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Hindi pa ako nakakita ng isang tao na gawing isang aralin sa buhay ang pag-atect na may ganong kagandahan. Ang mga kamera, bagamat kinukunan ang bawat kilos, ay hindi lubos na may parating ang sama-samang pakiramdam ng paghanga at pasasalamat na pumuno sa silid. Ang epekto ng tugon ni Catherine Bernardo ay hindi limitado sa mismong kaganapan. Sa loob na ilang minuto, nagsimulang mag-post ang mga fan na nanonood ng livestream tungkol sa mga aksyon ng aktres sa social media. Ang mga hashtag na pinupuri ang kanyang dignidad at emosyonal na katalinuhan ay nagsimulang makakuha ng traksyon, habang ang mga mensahe na suporta at pasasalamat ay pumupuno sa mga timeline, na nagpapakita na ang episode ay umaabot at nagbibigay inspirasyon sa mga tao na malayo sa cultural center. Malinaw na ang kanyang paninindigan ay nakabuo ng isang positibong epekto na lumampas sa physical at digital na mga hadlang, na nagpapatibay sa kanyang imehe bilang isang halimbawa ng integridad at katapangan. Higit pa rito, nagsimulang magkomento ang mga kasamahan at iba pang artista sa insidente, na binibigyang diin kung paano nagsilbing modelo ng pag-ugali ang reaksyon ni Catherine sa mga mapanghamong sitwasyon. Sa mga susunod na panayam, binigyang diin na marami na binago na aktres ang isang nakakahiyang sandali sa isang aral sa emosyonal na pamumuno, na nagpapaalala sa kanila na, sa anumang propesyon, kung paano mahawakan na isang tao ang kahirapan ay maaring positibong makaimpluwensya sa iba. Ang mga nagmamasid sa kanya na malapitan, kabilang ang mga naghahangad na mga batang aktor, ay nakadama ng motibasyon na linangin ang parehong dignidad at poise kapag nahaharap sa mga kritisismo o provokasyon. Sa personal na antas, naramdaman din ni Catherine ang epekto ng kanyang sariling tugon. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pagbabago sa isang potensyal na negatibong yugto sa isang milestone ng pag-aaral at inspirasyon ay nagdala sa kanya ng malalim na kasiyahan. Napagtanto niya na ang kanyang paninindigan ay nagpalakas hindi lamang sa kanyang pampublikong imehe kundi pati na rin sa kanyang panloob na kumpiyansa, na nagpapatunay sa kanyang sarili na kahit na sa hindi inaasahang at hindi komportable na mga sitwasyon, posible na kumilos ng may katalinuhan, empatiya, at biyaya. Ang karanasan ay nagsilbing paalala na ang emosyonal na lakas ay isang makapangyarihang tool, na may kakayahang baguhin ang mahihirap na sandali sa mga pagkakataon para sa paglago at positibong epekto. Sa huli, ang mga epekto na hapong iyon sa Quezon City ay lumampas sa kaganapan. Ang mga inspiradong tagahanga ay nagbahagi ng mga mensahe ng paghihikayat sa isa't isa, na binanggit ang tugon ni Catherine bilang isang halimbawa ng pag-ugali na dapat tularan sa kanilang sariling buhay. Ang kahihiyan, na maaring isa lamang hindi kasyasiyang karanasan, ay naging isang punto ng sanggunian para sa dignidad, katatagan, at emosyonal na pamumuno. Si Catherine Bernardo ay hindi lamang mahusay na tumugon sa isang provokasyon, ngunit ipinakita rin sa lahat kung paano ang pagharap sa mga hamon na may katalinuhan at biyaya ay maaring magbunga ng mga positibong kahihinatnan, pagpapatibay ng mga bono, pagbibigay inspirasyon sa iba, at paglikha ng mga pangmatagalang alaala. Habang patapos na ang event sa Quezon Cultural Center, nanatiling matingkad sa alaala ng lahat ang presensya ni Catherine Bernardo. Ang reaksyon na aktres, matikas, matatag, at malalim na tao, ay nabago sa isang nakakahiyang episode lamang sa isang karanasan ng pag-aaral, inspirasyon, at kolektibong pagmumuni-muni. Ang bawat taong naroroon, mula sa mga pinakabatang tagahanga hanggang sa mga nasa hustong gulang na sumunod sa kanya sa loob na maraming taon, ay dinadala sa kanila ang pakiramdam na nasaksihan ang isang bagay na pambihira, ang tahimik na lakas ng isang taong pinipili ang dignidad kaysa sa paghihiganti, pakikiramay sa galit, katapangan sa takot. Si Catherine, habang tinatapos ang kanyang performance sa entablado, huminga na malalim at ngumiti sa audience. Ito ay hindi isang ngiti na tagumpay, ngunit na pasasalamat at katahimikan. Alam niya na ang bawat salitang binitawan niya at bawat kilos na ginawa niya noong hapong iyon ay hindi lamang nagpapakita kung sino siya kundi nagsilbing halimbawa rin para sa lahat na naghahanap ng inspirasyon sa kanilang buhay. Naunawaan muli ng aktres na ang tunay na kadakilaan ay namamalagi hindi lamang sa nakikitang mga talento, tagumpay, o katanyagan, kundi sa paraan ng pagharap sa kahirapan ng may emosyonal na katalinuhan at moral na tapang. Mabilis na kumalat ang epekto ng episode sa social media at media.
Hindi lamang ipinagdiwang ng mga kapuri-puring komento ang karera ni Catherine, kundi idinin din ang lakas ng karakter na ipinakita niya. Ibinahagi ng mga mensahe mula sa mga emosyonal na tagahanga kung paano sila naging inspirasyon na sandaling iyon na harapin ang mga katulad na hamon sa kanilang sariling buhay, na nagpapakita na ang impluensya ng isang positibong aksyon ay maaring kumalat ng higit pa sa pisikal na espasyon ng kaganapan. Ang bawat post, bawat pagbabahagi, at bawat komento ay nagsilbing extension na transformative effect na pinasimulan ng kanyang paninindigan, na nagpapatunay na ang isang kilos na dignidad at pagpipigil sa sarili ay maaring umalingaw sa buong lipunan. Sa pagninilay sa loob, natanto ni Catherine na ang karanasan ay nagpatibay na isang bagay na mahalaga sa kanyang buhay, ang pag-unawa na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kawalan ng pagpuna o kahihiyan, ngunit sa kakayahang baguhin ang mga ito sa pagkatuto at inspirasyon. Naunawaan niya na ang bawat paghihirap na kinakaharap, bawat malisyosong komento o hindi inaasahang sitwasyon, ay isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang mga pinahahalagahan, ipakita ang pagkatao, at palakasin ang mga ugnayan sa mga nagmamasid at humahanga sa atin. Sa kanyang isip, ang alaala ng komento na sa una ay nagdulot ng sakit ay naging simbolo ng paglaki at katatagan. Para sa mga manonood, hindi lang isang kaganapan ang kwento ni Catherine Bernardo noong hapong iyon. Naging isang paalala na ang lahat, anuman ang edad, posisyon o karanasan, ay nahaharap sa mga sandali ng kahihiyan o hindi inaasahang mga hamon. At tulad na ipinakita niya, mapipili natin kung paano tayo tutugon, nang may galit, kawalang interes o takot o may katalinuhan, biyaya at tapang. Ang kapangyarihan na isang malay na pagpili sa harap ng kahirapan ay ang tunay na tumutukoy sa ating panloob na lakas at nagdiiwan na isang pangmatagalang marka sa mga nagmamatiyag sa atin. Habang umaalingaw sa bulwagan ang huling round ng palakpakan at nagsimulang lumabo ang mga ilaw, nanatiling buhay sa isipan at puso ng lahat ang kwento ni Catherine Bernardo. Itinuro na episode na ang pagharap sa kahihiyan ng may dignidad ay hindi lamang nagbabago sa sandali, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon, pagtaas, at pag-ugnay sa mga tao sa malalim na paraan. Ipinakita ng aktres, ng tahimik at makapangyarihan, na ang tunay na kadakilaan ay hindi lamang nasusukat sa talento o tagumpay, kundi sa kakayahang kumilos ng may integridad, empatiya, at tapang sa anumang sitwasyon. Kaya naman, habang ang mga manonood ay umalis sa Cultural Center, dala-dala ang alaala na di malilimutang hapong iyon, ang huling mensahe ay naging kristal. Ang pagharap sa kahirapan ng may katalinuhan at biyaya ay isang sining na matututuhan ng lahat, at ang bawat mulat na pagpili ng dignidad ay maaaring baguhin ang mahihirap na sandali upang maging inspirasyon para sa sarili at sa iba. Ang kwento ni Catherine Bernardo ay naging isang tanglaw ng katapangan at katatagan, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lumalabas sa kapangyarihan o katanyagan, ngunit mula sa kakayahang mapanatili ang integridad sa harap na hindi inaasahan at mapaghamong. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Magdiwan ng like para matulungan ang channel at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.